May niyayari na naman nga itong si Mang Benrong project mga kaps, at ito nga kung mapapansin nyo ay nagmumuldura na naman siya para sa pinto ng cabinet na ginagawa niya ngayon. Ganyan lang naman kakinis ang finish nitong molding blade na ginagamit natin. So ito yung madalas nating ginagamit mga kaps sa lahat ng ating mga raised panel door na design, mapapintuman ng bahay o pinto ng mga cabinets, sa kitchen sink cabinets at iba pang mga projects natin na ginagamitan nitong molding blade. Kahit dun sa mga headboards ng bed frames, pwedeng gamitin itong molding blade na ito mga kaps. Shoutout nga pala kay Caps Nico Abejo, at nakapag-order siya sa atin ng cutter head at nitong molding blade mga kaps, at ilang araw lang ay marireceive na rin ng ating ka-woodworker yung kanyang order na molding blade. So yan nga pala itsura niya mga kaps kapag miikot siya sa ating table saw. So madali lang ikabit yan mga kaps, kaya lang medyo parang nakakatakot lang yung tunog niya, yung ugong niya in personal, kasi para siyang helicopter pagka umaandar. What? Pero safe naman yan mga kaps, basta tama yung proseso ng inyong gagawin kapag magmumuldura na kayo. So yan ay DIY molding blade natin dito sa Pilipinas mga kaps. Marami na rin ibang mga ka-woodworkers natin na gumagamit yan. So ito yung finish niya. So mas maganda yung finish talaga nito mga kaps kumpara dun sa titis-tisin mo lang. At least ito, pag lagpas niya dun sa blade ay ito na yung design niya. So depende na lang, konting adjustment na lang sa lalim at sa lapad. So depende na rin yan sa magpaparaan ng kahoy dun sa molding blade natin. So ito nga pala mga kaps yung current project natin. Ito ay storage drawers na 4 layers. Yan, medyo malalaking drawers nito. Ito naman yung isa, yung current na ginagawa ni Mang Benro na dresser cabinet. So yan ay malaki. Bali modular yan mga kaps, na didismantle yung upper part. Ayan, dito yung mga shelves. Ayan yung part na yan. Ito naman yung para sa hangiran. So lalagyan natin ng stainless rod yan mga kaps. At dito sa taas naman ay another spacious shelves para sa mga mas malalaking gamit. At dun sa baba naman ay dalawang drawers para sa mga small things like underwears. Ayan. Isang bagay na dapat nating isaalang-alang pag magmumuldura, dapat ay suhetado yung kahoy o yung tabla na gagamitin natin. That's all. Thank you so much, and shoutout nga pala sa lahat ng ating mga viewers and listeners at sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating channel. Thank you so much, and Godspeed everyone.